Alam niyo po ba na may ipinost po ito pong si Ramon Tulfo at sabi po dito, madrama sa Senado kahapon o madrama ang Senado kahapon. Nakikipaghilahan ng isang bading sa mga pulis na inaaresto ang kapwa niya bading. Nagmukhang palengke ang Senado sa ingay ng nasabing bading sa pagtatanggol sa kanyang kasamahang bading. Yan yung sabi mga kababayan ni Ramon Tulfo. At saka mga kababayan, take note ha, yung sinabi nung bading nung 2022 mga kababayan, tila bumalik talaga sa kanya. Diba, kita nyo ha yung sinabi dito ni Senator Jinggoy. Ito, i-play po natin. Kita mo yung nagpakulong sa amin ni Bong Revilla. Ayun. Init na rin sa kulungan niya. Ang bilis ng karma, no? Kita nyo mga kababayan, ang bilis ng karma kay Senator Jinggoy. Dati, pinagtatawa-tawa na nila si former Senator Laila de Lima. Ngayon, bumalik ng matindi sa kanila mga kababayan, no? Yan nga po yung sinasabi ko mga kababayan, na mahirap magsalita ng hindi maganda laban po dun sa mga tao na napapanagot na. Sa madalit salita, nakakulong na. Eh ngayon, kung makikita ninyo sa mga campaign rally dati ni Jinggoy Estrada, pinagtatawanan niya si Laila de Lima. Ngayon, siya naman ang hahalinhin mga kababayan doon po sa pinanggalingan ni former Senator Laila de Lima. Diba yung karma nga napakabilis at yan ay nangyari kay Jinggoy Estrada. So ngayon tuloy pa natin mga kababayan kasi malungkot daw po itong si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw mga kababayan? Ito, basahin po natin. Sabi po dito, kasi ano yan sinoplak yan ni Senator Ping. Ayan. Sabi dito mga kababayan sa People's Tonight, naglabas ng salooben si Senator Rodante Marcoleta sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sinabing nakaramdam umano ng pangmamaliit ang majority bloc sa hindi pag-convert sa kanila ng minority bloc habang inaaresto si Estrada sa Senado kahapon, Hunyo 1. Ibig sabihin mga kababayan ni Rodante Marcoleta, nakaramdam siya ng panliliit yung kanilang grupo dahil nga hindi nakisimpatya sa kanila ito pong mga taga-minority. Parang katulad lang nung kay Pia Cayetano mga kababayan. Parang katulad nung kay Pia Cayetano. Diba si Pia Cayetano, gusto niya, lagi siyang kinukumusta. Ito namang si Senator Rodante Marcoleta, gusto niya samahan sila ng mga taga-minority para ipagtanggol yung tao na may arrest warrant galing po sa Sandigang Bayan dahil sa pandarambong ng pera ng mamamayang Pilipino. Alam nyo mga kababayan, hindi ko alam kung nasa ng utak ni Senator Rodante Marcoleta para sabihin na kailangan makisimpatya sila dun sa taong inaaresto dahil sa issue ng pandarambong sa Kabanang Bayan. So ngayon ituloy pa natin, sabi pa dito, pagkatapos sila, ito daw mga taga-minority, wala man lang ipinakita na protesta. Halimbawa, huwag mo na sisigawan ang Senate President namin, ani ni Marcoleta. Tinukoy ang komprontasyon sa pagitan ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Interior and Local Government Secretary John B. Crimolla. Samantala, ang walang paabiso na hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon naman ang concern ng minority bloc member na si Senator Erwin Tulfo. Sabi pa dito, ang presiding officer kasing si SP Cayetano sumama sa pag-aresto kay Estrada ng Philippine National Police. Ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or etong PNP, CIDG, kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan po sa flood control scandal mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Tulfo, tambak na ang nakabimbing trabaho sa Senado simula nang magpalit ng liderato at maupo ito pong si Cayetano mga kababayan. So ngayon, ang sabi daw ni Senator Rodante Marcoleta, yung damdamin ko kahapon ang namayani. Bakit ganito ang pagtrato sa amin? Minaliit kaming masyado. Yan yung sabi mga kababayan ni Rodante Marcoleta. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, naiintindihan ko ang bugso ng damdamin. Pero papaano naman po yung taong bayan? Yung damdamin nila, yung nagpapasweldo po sa amin. Yan ang sagot mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo kaya Marcoleta, kasi ang iniisip lang kasi mga kababayan itong mga taga-majority yung sarili nila at yung kapakanan ng mga kaalyado nila na posibleng makulong. Hindi nila iniisip ang taong bayan. Yan yung masakit na katotohanan. Kaya nga kung makikita nyo, may nakita na ba kayong taga-minority at taga-majority mga kababayan na nasa plenary session? Wala pa.
Di ba? Hanggang ngayon wala pa. Checkin natin mga kababayan ha. Baka kasi sabihin ng iba fake news. Hanap tayo sa iba. Ito. Wala pa oh. Mga taga-minority lang ngayon na naandi dito mga kababayan. Yan ang totoong may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi yung mga taga-majority. Biruin nyo oh, ang agang pumasok na mga taga-minority para lang maisulong mga kababayan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin at yung mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan. Biruin nyo ha, yung tatlong general mga kababayan na dapat ay mapupromote. Magbo-birthday na sila mga kababayan pero pag hindi raw sila na-promote, magre-resign na lamang po sila. So sayang naman. Yan yung mga hindi iniisip mga kababayan ni na Alan Peter Cayetano. So ngayon kung titingnan nyo, mga taga-minority pa lang yung naandi dito. At wala pa mga taga-majority mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko parang hanggang Miyerkules na hindi papasok itong mga taga-majority. Yun ang pagkakaalam ko mga kababayan ha. Pero anyway, balik tayo dito kasi bukod po kay Senator Erwin Tulfo, sinagot din yan mga kababayan ni Senator Ping Lacson. At sabi po dito ni Senator Ping Lacson, "Damn, you're damdamin." Yan o, sabi dito, basahin natin. "Damn your damdamin." So kasalanan po ng minority bloc na hindi nagprotesta dahil sinigawan ang Senate President natin. Actually, laking pasasalamat nga namin na hindi siya binigwasan ni Secretary John Vic dahil sa inasal niya kahapon. Eh alam niyo naman mga kababayan, si John Vic Remulla pag uminit yung bait niya, nanununtok yan. Buti nga hindi siya sinapok eh. Diba mga kababayan? Buti nga hindi siya sinapok ni John Vic Remulla. Eh pag umiinit pa naman yung bait ni John Vic Remulla, biglang nananapak yun mga kababayan. Diba ay sa inasal niya kahapon, buti na nga lang sinigawan lang siya. Eh paano kung inupakan siya doon? Di mas lalo siyang naging kahiya-hiya. Dahil sa inasal niya kahapon, pinipilit niya pang protektahan etong si Jinggoy Estrada ng katulad ng ginawa nilang pagprotekta kay Bato. Buti na nga lang hindi nagpatinag mga kababayan yung mga arresting officer kahapon dito kay Alan Peter Cayetano. Diba? Eh ngayon, kaya nang gagalaite itong mga taga-majority mga kababayan at kaya po sila nagre-rebelde, ika nga, dyan po sa mga taga-minority ay dahil nga daw hindi daw po ipinagtanggol si Alan Peter Cayetano na sinigaw-sigawan daw po mga kababayan ni Secretary John Vic. Eh sa akin, ang pananaw ko dyan, buti nga hindi sinapak ni Secretary John Vic etong si Alan Peter Cayetano. Eh di lalo na, kung nasa pak yan, baka nag-iiyak yan lalo. Di po ba mga kababayan? Kaya nga hindi ko rin masisisi etong sina Miss Karen Davila kung bakit nanggagalaiti po sila dito po sa mga senator na hindi po nagtatrabaho ng maayos. Bakit? Ano ba yung sabi dito ni Miss Karen Davila? Ito ang basahin na lang natin yung quote-unquote. Sabi dito, "Senators were seen crying yesterday as a colleague was being arrested for plunder." Ibig sabihin, yung mga senator daw po ng majority mga kababayan or yung iba mga senators ay nakikitang nagiiyakin mga kababayan dahil daw po sa pag-aresto sa mga kasamahan po nilang senador katulad ni Jinggoy Estrada na sangkot po sa plunder. Dahil kung makikita nyo kahapon, di ba umiiyak si Camille Villar? At sinasabi na malungkot siya para dito kay Jinggoy Estrada. So ngayon sabi pa dito ni Ms. Karen Davila, "This is no way an indictment of the accused senator but I would like to remind our lawmakers." Kailangan paalalahanan yung mga senators po natin. Iyakan nyo ang ninakawang Pilipino. Iyakan nyo ang binabaha dahil sa nakawan sa flood control. Iyakan nyo ang gutom nating mga kababayan. Get out of your bubble please. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, kaya naman merong Senado para gumawa ng mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan. At syempre, alam din naman natin pare-parehas mga kababayan na yung mga senator pinagkatiwalaan ng taong bayan yan. At hindi dapat mga kababayan, ganyan ang inaasal ng mga yan sa harap ng publiko. Sa harap ng taong bayan na nagtiwala sa kanila. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan hindi ko rin masisisi etong si Senator Erwin Tulfo Senator Rapi Tulfo kung bakit tinawag ng mga tukmol etong mga taga-majority dahil kung titingnan nyo kahapon sobrang tindi talaga nung ginawa mga kababayan ng kampo nitong si Alan Peter Cayetano. Ito basahin natin na itong yan.
Basahin natin na itong nakita nating balita galing po sa Abante kahapon. Ito yung interview mga kababayan kay Senator Raffy Tulfo kung bakit niya natawag na tukmol itong mga taga-minority. Oh, what happened? Happened po saan? Bakit hindi po Tulokoy sila. Ano po? Ay, hindi pala tukmol, kolokoy. Pero gano'n na rin yun mga kababayan eh. Anyway, tuloy pa natin. Gano'n na rin yun. Oh, what happened? Happened po saan? Bakit hindi po Tulokoy sila. Ano po? Kolokoy. Saan uwi na po kayo? Uwi na po kayo. Ano pang gagawin namin? Saan, ano po masasabi nyo na maraming guests yung naghintay? Yan nga nakakahiya eh. Yung ginawa nila eh. First time ever, sabi nila. Ngayon lang nangyari talaga. Bakit po nakakahiya for you? Ay grabe eh. Inostis natin taong bayan. Walang trabaho kami. Walang trabaho kami nagagawa. Oh, walang trabaho nagagawa ang mga senator mga kababayan dahil po sa ginagawa nitong sina Alan Peter Cayetano. 'Di ba nakakalungkot? Biruin nyo, iilang araw na lang magkakaroon na ulit sila mga kababayan ng break. Papahinga na ulit sila pero wala pa silang nagagawa. Di po ba? In fact, nakita nga maraming bisita dyan. Oh. Meron pa po yatang CA na pending. Tatlong Opo. generals, mag-retire na, kawawa naman. Eh, hindi sila mag-promote, doon pala sila mababang ranggo. Dahil sa kagawa nila, may tatlong generals sila kinawawa. Oh, what happened? Oh, 'di ba? Napakatindi mo talaga, Alan Peter Cayetano. Kaya kung ako sa'yo, mag-step down ka na. Nakakahiya na yung pamumuno mo bilang Senate President. Kaugnay ng mga matitinding nangyayari ngayon sa Senado, kabilang ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Makakausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Galvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado dito sa Senado pero hindi dumating o no-show yung majority senators kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ho ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay and then all of a sudden nagpadala ng message si Alan kay Tito Sen at mahaba eh. So paiksihin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado. Nako! Parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Ba't namin gagawin yun? Parang, it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na lang siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko. Tsaka take note mga kababayan may mga lumalabas kasi na balita na hanggang Miyerkules na hindi magpapakita ang mga taga-majority dyan po sa Senado. Wait nga lang, tingnan nga ulit natin kung nagpakita na ba sila. O wala pa rin Wait lang pakita muna sa inyo bago ko ipakita yung nakita nating balita. Mga kababayan. O dito na lang tayo sa Senate mismo. O wala pa rin. Wala pa rin ang Senado ngayon Wala pa rin silang Senate session mga kababayan kasi may nakita po tayong balita May nakita tayong balita na mismong nanggaling din sa mga kaalyado mga kababayan ng mga Duterte na ito daw pong Senate majority mga kababayan ay magpapatuloy sa pag-absent sa plenary o sa plenaryo. So ngayon ito i-play natin para maliwanagan kayo Mamalu, kung ako po ay Galing po ito sa Net 25 mga kababayan. ordinaryong Pilipinong nanonood ng balita, di ba? Nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng rambulan, nagkaroon Kahapon, ng impeachment, arestuhan. halbulan. Ano na po ba nangyayari sa Senado? Kailan pa po naging ganito ang Senado? Oo, Ricky, no, bilang ikaw ay nagtrabaho rin dyan at ako ay nagtrabaho at si Miss Weng ay nag-cover. Naalala ko yung nakikita ko si Miss Weng sa Senado, no? Siguro pag kinumpira mo siya from the 1987, ang laki na ng pinagbago. Pag-iba na.
Oo, at saka yung kultura, yung pagsasalita, yung pakikipagkaibigan. Ngayon talagang grabe yung partisan politics, no? Grabe. Nakakalungkot dahil Eto, pakinggan nyo mismong galing po kay Miss Malutikia, mga kababayan. Alam naman natin na karamihan po ng sinasabi nito ay pabor sa mga Duterte, mga kababayan. At bilang kaalyado ng mga Duterte at sumusuporta sa mga Duterte, eto, pakinggan natin yung sasabihin niya. dahil yung walkout na simulan ng May 26, nawala ng quorum to do business. Kahapon, parang return yung favor na ginawa ng minority. So si majority naman ang hindi nagpakita. No. At ang balita ko, mukhang hanggang Wednesday na yata yung gagawing hindi pagpapakita. Nako! Alam mo, siguro tayong taong Ano yung sabi ni Miss Malutikia, mga kababayan? Mukhang balita ko na hanggang Wednesday na yung gagawin na hindi po pagpapakita dyan sa Senado. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na baka i-boycott na naman nila ito pong Senado, mga kababayan, at hindi na naman magpakita itong mga taga-majority. bayan, kailangan nating i-remind ang ating mga elected representatives, whether Congress or Senate, malaking bagay yung showing up. No? Malaking bagay. Kasi tayong mga Pilipino, kahit na tayo nahihirapan, kahit na tayo we're making do kung magkano man yung value ng sweldo natin ngayon dahil sa problema sa buong mundo at sa ating ekonomiya, we still show up. Tama! Mahalaga sa isang institusyon na deliberative yung consensus at compromise. Baka naman pwedeng pag-usapan nila ito, 'di ba? At ganun din sa executive na wag naman gawing pakikialam sa Senado. Baka among our leaders pwede nila Ano lang kasi, mga kababayan, pinapalabas kasi nitong sina Alan Peter Cayetano na kinokontrol ng executive etong Senado porket hinuli etong sina Jinggoy Estrada. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, kung babalikan natin yung tinalakay natin noong nakaraan, yung about po dun sa sinabi ni Din Mel Santa Maria, di ba maliwanag naman na kapag may arrest warrant, hanggat etong senador, mga kababayan, ay wala dun sa loob ng session hall, pwede pong arestuhin yan. At nung inaresto si Jinggoy Estrada kahapon, wala namang pong sesyon. Diba? Kasi nga alas 5 pa, mga kababayan, ang sesyon dyan po sa Senado. So ibig sabihin, pwede pong arestuhin yang si Senator Jinggoy. So ngayon, kaya siguro, mga kababayan, yung iba mga taga-majority hindi nagpakita kasi nasaktan daw sila, ayon kay Rodante Marcoleta, dahil sinigaw-sigawan daw itong si Alan Peter Cayetano. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, kung nakipag-usap lang sana na maayos si Alan Peter Cayetano at isinuko niya itong si Jinggoy Estrada, hindi naman darating sa point na masisigawan siya ni Secretary John Vic. Kasi nga yung salita ni Alan Peter Cayetano, nawalan ng silbi nung nakataka si Bato de la Rosa dyan po sa Senado. Ibig sabihin, mahirap ng pagkatiwalaan ang mga salitang binibitawan ni Alan Peter Cayetano. Kahapon ipinipilit niya pa na isa ilalim sa protective custody ulit o sa Senate custody, eto pong si Jinggoy Estrada, hindi na nga pwede. Ngayon, mga kababayan, ayon kay Malutikia, posible na hanggang Miyerkules, ito pong itong majority, mga kababayan, hindi na daw po magpakita. Pero sana magpakita sila ngayong araw. Kasi sayang naman yung tatlong general, mga kababayan, na magbe-birthday na lahat-lahat, matatapos na yung kanilang serbisyo, mga kababayan, ika nga, hindi pa napopromote. Ibig sabihin, pag hindi na-promote yung tatlong general, mga kababayan, ang ending nun, magre-resign nang ganun yung rango. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Lang mapag-usapan, paano ba natin i-break yung impasse? Kasi yung impasse ngayon, 11-11 sila eh. So you really need one from both sides, for the majority to have quorum, and for the minority, siguro ang ina-avoid yung minority ang maging majority.
Oo. Hindi sana umabot ng ganon kung hindi ang executive naman sobra ang panghihimasok sa equal branch, no? Hindi, nasan nga yung nasan yung ebidensya ninyo na nanghihimasok ang executive? Maliwanag nga ng sinabi ni Presidente na wala silang pakialam sa kung ano yung nangyayari dyan sa Senado kasi nga merong separation of power. Hindi una nangyari ang nangyari kahapon kay Senator Jinggoy Estrada, nangyari rin yan nung Senate President si Salonga sa kaso Ayun. ni JPE. Oo. Ayun yung sabi, baka daw hanggang Miyerkules mga kababayan, hindi magpakita itong mga taga-majority. Pero tingnan ulit natin. Wait lang tingnan ulit natin kung nagsimula na ba ang Senado. Anyway, balik tayo kay Senator Raffy Tulfo. Nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyari ulit dito ngayon sa Senado, hino-hostage kami. That shouldn't happen. That shouldn't happen. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Ano hong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. Ah. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor and then at least give us another day and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto Tama. nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag at saka outnumbered kami kaya we walk out. Tama lang naman. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. Tama! At least si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho ang magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely. Si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sumurrender, maayos. Unlike yung sa isa, na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Unlike kay Iyak ka na ba mga didiset? Di ba sabi ninyo nung nakaraan, nung inaaresto si Bato de la Rosa, bakit hindi nagsasalita yung dalawang magkapatid na Tulfo? Ngayon, mga kababayan, nung nagsalita na, sunod-sunod na. Biruin nyo, mas bilib pa daw si Senator Raffy Tulfo kay Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, dahil nga hindi na nagkaroon pa ng kaguluhan Talagang automatic nag-surrender na, mga kababayan. Samantalang ito daw si Bato de la Rosa, nang gulo muna, tapos saka daw ulit tumakas. Si Jinggoy, tahimik na sumurrender. So, ano ako sa kanya? Yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Tama. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayo katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl, magandang gabi Julius. sa iyo. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa Good pang evening, senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyayari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, kaya lang nila ipakita dahil gusto nila makisama kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makita mo naman yung ilang senador doon medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest and that warrant of arrest has to be served.
Kaya Tama. nga, pumunta rito yung PNP para iserve yung warrant at sabi ko kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. May kaso siya and then yung kaso niya dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant at yung warrant sinerve. Senator Tama. Rafi, Majority itself. Tsaka take note mga kababayan na maayos yung proseso ng pagsiserve ng arrest warrant dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Ganon din naman mga kababayan kay Senator Bato de la Rosa nung isineserve sa kanya yung arrest warrant po galing po sa International Criminal Court. Isineserve din naman ng maayos kay Bato. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, di ba saglip na tanggapin ni Bato de la Rosa at sumurrender siya, ang ginawa niya, hinawi niya yung dalawang arresting officer na nagsiserve ng arrest warrant sa kanya at the same time ang ginawa pa niya, tumakbo pa siya mga kababayan tapos nag-imbento pa ng kwentong ni-wrestling siya. So kung titingnan nyo wala namang panggugulo na nangyayari dyan po sa Senado, kaya lang gumugulo kasi merong ayaw sumuko sa pananagutan. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Tama. Senator Rafi, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yon. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Tama. Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee sa Blue Ribbon? Bakit gano'n nangyari? At saka isa Oy, nga pala mga kababayan balita ko umiiyak daw si Atty. Baligod Balita ko umiiyak daw si Atty. Baligod mga kababayan. Bakit kanyo? Ano daw kinancel daw mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee yung investigasyon, allegedly yung investigasyon, yung imbitasyon mga kababayan, dito daw po sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kaya wala daw aasahan mga kababayan. Ano po itong mga DD shit na palabas nung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines na nagkwento ng mali-maleta. Ano po yung mali-maletang pera daw na i-deliver sa mga politiko. At saka isa pa mga kababayan ito nga nakakapagtaka di ba ang chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano. Bakit parang ang sinasabi ni Baligod kasalanan ng mga taga-minority? Ang chairman nga niyan ay si Pia Cayetano, miyembro ng majority. Kaya nga mga kababayan, hindi ko maintindihan dito kay Atty. Baligod bakit umiiyak-iyak Di ba umiiyak-iyak daw dahil wala daw masasaksihan dahil kinansila yung imbitasyon sa kanila. Isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Sabi ni Roswin Isidro, why did Pia cancel the BRC invitation? Yun ang hindi natin alam. Pero sa aking opinion mga kababayan, siguro nararamdaman ni Pia Cayetano na magiging pangit ang investigasyon kapag inimbitahan pa yung mga walang basis naman na mga aligasyon na yan mga kababayan. Dahil kung gusto nila ng katotohanan mga kababayan, bakit sila kukuha ng research person na una pa lang ay halatado ng nagsisinungaling? Nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami, bakit nilagay pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. Tama. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, magbu-Blue Ribbon hearing agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Tama. Senator Rafi, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala ako narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Kakaisip lang siguro yon nila kung sino man yon.
Senator Raffy, ihabol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block. Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila, pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Cheryl, Yan. nakakalungkot. Yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamahan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon. Pinatayan kami ng internet. Nakaw! Pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Tama! Ang mangyari, lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Plenary. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina . So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala pinatayan kami. Grabe, and then, no? Gusto namin gamitin yung internet. Di ba, biruin nyo, nung nasa kamera itong si Alan Peter Cayetano, ayaw niyang isuko yung speakership, pa kababayan. Di ba, ang ginawa niya, pinalak niya yung session hall. Ngayon naman, mga kababayan, dito naman, ang nangyari, syempre, gagawa na yan ng ibang istorya ng kampo ng majority, mga kababayan. Pero maliwanag yung sinasabi dito ni Senator Raffy Tulfo, pinatayan sila ng aircon, pinatayan ng internet, wifi, and then doon sa CR, pinatay din yung aircon, mga kababayan. Kaya uminit yung loob ng plenary session. So yan yung mga galawan, mga kababayan, at gawain ni Alan Peter Cayetano kapag hindi pumapabor sa kanya yung mga nangyayari, mga kababayan. Kung ayaw siyang samahan at ayaw makisama sa kanya, ang ginagawa niya, ipinagdadamot niya yung mga bagay na hindi naman sa kanya. Ano po, katulad nga ng ginawa niya noon sa Congress nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nang dahil sa ayaw niyang isuko yung kanyang speakership, ipinalak niya yung session hall, mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So ang talagang sinadya yung tingin niyo po ginawa nilang sinadya mga or move. pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? Well, at sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung Tama. Siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So, kawawa itong tatlong generals. Huli ko na lamang po, Senator Grabe, Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Raffy. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging productive ang Senate with these numbers? Okay, Cloyd, mega love shoutout. Thank you sa pakapi. Maraming salamat. That is correct.
Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na, maaaring may lumipat kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko nang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko din sa majority. Tama. Will you accept it? Of course, with open arms. Come to us para makabuo na kami ng 13. Ilan po kaya yun? Nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi nila. I don't know, maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, I don't know. Let's see. Dahil may mga lumabas po na Pero balita. one thing for sure, Opo, this go I ahead. can tell you. This I can tell you, merong iilan na dyan sa majority na dismayado, na hindi lang umiinis. Hindi lang sila makapag-voice out. Pero makikita naman sa kanilang body language na ayaw nila yung mga nangyayari, ayaw nilang masama doon sa mga kaganapan na hindi katanggap-tangkap sa taong bayan. But wala lang silang lakas loob na mag-voice out. They're just probably waiting for the time. Timing lang siguro. At tama I rin don't po know ba when- yung mga... Kailan darating yung timing na yun? Senator Raffy, at tama rin po ba yung mga balita, may mga lumabas po ba kasing balita na ang you're eyeing, ang Senate po, ang susunod na kung magkakaroon ng change ng leadership ay si Senator Win Gatchalian ang kinukonsidera na maging susunod na Senate President? That is correct. That is correct. Pinuputuan namin lahat. Lahat kami, isa lang ang boses na si SP Gatchalian, o Win, ang maging Senate President. Diba? Thank you so Mas magaling pa nga si Gatchalian kaysa kay Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Kasi ako, naniniwala ako na magiging tagapamagitan. Sa madalit salita, ito pong si Win Gatchalian pag siya ang naging Senate President at magiging maayos ang takbo, mga kababayan, ng Senadong. Hindi ko lang kasi maintindihan. Grabe, nakakaawa yung tatlong general, mga kababayan, no? Nakakaawa yung tatlong general na magre-resign pag hindi na-confirm ng Commission on Appointments. Ganun po, mga kababayan, nakakaawa. Pagkatapos magserbisyo ng mga ito, karapat dapat naman silang i-promote, mga kababayan, tumaas yung ranggo, pero dahil nga sa kapabayaan ni Alan Peter Cayetano ang nangyari, 'di ba? Meron tatlong general na mapipilitang mag-resign kung hindi mako-confirm nang hanggang doon na lang yung ranggo nila. 'Di ba? Sana maisip mo, Alan Peter Cayetano, yan kung ano yung mga pinaggagawa ninyong trabaho. Anyway, tingnan nga natin kung nagsimula na ngayon ng Senado. Ewan ko, nagsagawa ata sila ng meeting, mga kababayan, pero wala pa rin eh. Diba? Ituloy pa natin. much. Kung sakasakali, kung makakuha kami ng numbers, kung kami naging 13, so si SP Gatchalian. Thank you so much. Senator Raffy Tulfo at Mon Gualvez, maraming salamat. O, ayan. Diba, mga kababayan, alam nyo, may point itong si Senator Raffy Tulfo. Gusto nila magtrabaho. Kaso ang problema, paano? Yung Senate President ayaw magtrabaho. 'Di ba? Yung Senate President mas inunang protektahan yung mga kaalyado niyang may mga kaso kaysa protektahan yung mga kababayang Pilipino po natin na ninakawan ng kanyang mga kaalyado na may kasong plunder. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, dapat talaga magkaroon na ng change leadership para hindi bumagsak ng bagsak na bagsak ito pong imahe ng Senado. Kasi nakakawawa, mga kababayan, yung taong bayan na umaasa dito sa mga senators na iniluklok po nila. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po sa usapin na yan.